Magandang tanghali, bagong Pilipinas. Una sa ating mga balita. Pansamantalang pagsususpindi o pagbabawas sa excise tax ng mga petrolyo. Yan ang tinalakay sa isang komite sa Kamara ngayong araw. Bukod dyan, isinusulong din ang iba't ibang hakbang para maprotektahan ng mga Pilipino sa oil price shock. Nananawagan naman ang ilang kagawaran na sanay mabigyan sila ng otoridad para makapagdesisyon at makapag-atas. Para sa 13 sa tanghali, si Bien Manalo live. Bien? Mga kasama, kaugnay nga niyan ay inatasan na ng komite ang ilang stakeholders sa naging pagdinig ng House Committee on Ways and Means na tutukan ang agarang pagpapatupad ng panukalang batas na pansamantalang magsususpinde o magbabawas sa excise tax sa produktong petrolyo sakaling maisabatas na ito. Sa naging pagdinig ng House Committee on Ways and Means, kinuwestiyon ng mga mambabatas ang Independent Philippine Petroleum Companies Association at ang Department of Energy sa agarang pagpapatupad ng panukalang batas na magbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo na pansamantalang suspindihin o bawasan ng excise tax sa produktong petrolyo. Ayon kasi sa DOE, 15 araw pa ang hihintayin bago ito tuluyang maimplementa dahil kinakailangan pa nilang dumaan sa inventory. To answer your question, if you implement it today, it cannot be reflected tomorrow because you have to consider the inventory that's You in the have to make that clear. investigation. It cannot be implemented because excise tax is paid upon withdrawal from the Bureau of Customs. Tama ba? No, sir. We actually, for oil companies, we actually settle it before it reaches the shores. Kung tayo po ay mag-pass ng suspension, immediately mararamdaman ba o hindi? Good morning, Mr. Chair, members of the Honorable Committee. It is correct, sir, na hindi po mararamdaman agad because we still have the inventory na bayad na po yung excise tax. So mag-e-effect lang po yung reduction when the new inventory comes pa. Nanawagan naman ang Energy Department sa komite na bigyan sila ng higit na otoridad para maparusahan ang mga gasolinahan at oil companies na mapapatunayang nananamantala sa presyo ng produktong petrolyo. Sa ngayon kasi, monitoring o pagbabantay lang sa presyo ang tangi nilang magagawa. Even in this extraordinary time, yun lang po ang hinihingi ng department to forgive us more authority and teeth to ensure that we can monitor and impose penalties for those na naglalabas doon sa average pricing to that effect. We want to ask sana that this will be included, the liquefied fuels will be included in the definition of the basic necessities so that it can be monitored by the National Price Coordinating Council and its counterparts in the local to assist the department in the monitoring of the reduced price due to the reduction in the excise tax. Natanong din ng komite ang stakeholders kung paano ang nagiging proseso ng pag-aangkat ng langis sa ibang bansa at kung paano naman ang pagpapato ng excise tax sa mga produkto. General, paano natin pinataw yung excise tax sa kanila? Parte ng mga tanker nila, nadideclare na sa amin kung ano yung amount, sa kung ano yung laman. So we can actually already impose. So nagkakaroon ng advance payment po dyan. Merong dalawang paraan how excise taxes are paid. No? Una, direct importation of finished products, yung sinabi po na IPCA kanina. And the other one, if it passes through the AFAB or the refinery. Pag refinery po yan, pag na-refine na, dyan, pag ilalabas na for sale, dyan lang ho kami nag-i-impose din ho ng excise taxes. Once we have our documents, we first submit it to the Department of Energy. The Department of Energy then reviews, check if it's in compliance with the standards, and then they issue us a notice of importation, which we bring to the BOC when we apply for our taxes.
Sakaling maipatupad, tinatayang mababawasan ng 6 na piso kada litro ang presyo ng diesel at kerosene, habang 10 piso naman sa bawat litro ng gasolina. Samantala, nakikipag-ugnayan na ang Department of Transportation sa LTFRB, DICT at DILG para sa pamamahagi ng subsidiya sa mga driver na maaapektuhan ng pagtaas ng presyo ng langis. Aabot sa 2.5 billion pesos naman ang inilaang alokasyon para rito. Makasama, tiniyak naman ng Department of Energy na sapat ang supply ng produktong petrolyo sa bansa hanggang sa susunod na buwan at tiniyak din nila na patuloy silang nakikipagkoordinasyon doon sa mga oil company para sa karagdagang supply. At yan muna ang update mula rito sa Kamara. Balik sa inyo.